Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. So alam naman natin si Banat Bay, grabe po kung bumira. Pero dito sa sobrang galing ni Senadora Risa Hontiveros at aminado din siya na magaling talaga itong senador na vlogger. Vlogger ang tawag niya kay Senadora Risa Hontiveros. So alam naman po natin, nung mga nakaraang araw ay naghain nga ho ng petisyon ng TRO ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa Supreme Court at hindi po ito dininay ng Supreme Court, no? So hindi pa binigyan din po ito ng pansin at humihingi ang Supreme Court na magpaliwanag o kung ano ang mai-comment nila dito sa nasabing TRO na inihain ng kampo ni Kibuloy ho mga ka-action. 10 araw ang binibigay para kay Senadora Risa Hontiveros at sabi nga po ni Senadora, handa naman po ang kanyang abogado na si Carpio ho mga ka-action, diba? So eto ho, pagdating dito, kilalang kilala ito si Banateros na si Banat Bay na kung bumanat, akala mo kung sino na super galing, pero dito ho, tingnan nyo, napaka low level ng kanyang argue. So ito ho mga ka-action, panoorin muna natin ito. Require po nila yung respondents o yung Senate to file a comment on the petition of Pastor Kibuloy as well as yung prayer niya. Rose G, salamat po. Maganda itong si Attorney Camille Sumating. Oh. Spokesperson ng Supreme Court. Hoy, kagalang-galang yan. Bagong inaano yan, Banat Bay. Kagalang-galang yan. Si Attorney Camille Sumating. Okay? For the issuance of a TRO. Ibig sabihin nito, hindi naman po dininay ng Supreme Court yung TRO. 10 araw ang ibinigay ng Korte Suprema sa Senado para magkomentaryo sa inihaing petisyon ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Humiling ng Temporary Restraining Order o TRO ang kampo ni Kibuloy sa Korte Suprema laban sa arrest order na inilabas ng Senado dahil sa patuloy nitong hindi pagsipot sa investigasyon ng Senado sa mga alegasyon ng pang-aabuso. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, April 3 nang ipag-utos ito ng Korte Suprema at magsisimula ang 10 araw sa oras na matanggap na ng respondents ang notice mula sa Clerk of Court ng Korte Suprema. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na nangunguna sa investigasyon sa Senado, handa siyang sagutin ang anumang utos ng Korte Suprema. Risa Hontiveros, hindi sa video ha. Baka magbablog ka na naman para lang sagutin Supreme Court ha. Through ano yon, documents ha. Huwag ka na naman maggaling-galingan dyan, mag-scripted ka na naman dyan. Pagkasagot mo sa dokumento ha, hindi yung video-video ganun ha. Suprema. Ano ka, vlogger? Kahanda rin anya ang kanyang abogado na si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio para pag-aralan ng petisyon at tumugon sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, ayon kay... Grabe yung abogado niya no, si Carpio. Talagang taga-Supreme Court no. Bagaman hindi pa nila natatanggap at nababasa ang kopya ng kautusan, tutugon-an niya sila sa direktiba ng kataas-taas ng hukuman bilang pagkilala sa separation of powers at mataas na pagrespeto sa mga institusyon sa bansa. Umaasa ang mambabatas na gagabay sa... Grabe naman. Pagkatapos ng maganda, ito ilalabas mong picture. UNTV naman, ayusin nyo naman yan. Pagkatas nyo ilabas yung pagmumukha ni Harleen, lalabas nyo si Hontiveros. Kakasira ng araw eh. Patulog na ako, gusto nyo bangungutin ako eh. Lahat ang naturang prinsipyo, kasama na anya ang puganting si Kibuloy. Wala pa namang pahayag si Senate President Juan Miguel Big-Zubiri kaugnay ng direktiba ng Korte Suprema. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O ayan ha, so pinasasagot ang Senado
kung bakit hindi ganyan yan eh. Sagot-sagutan ba yan eh. Dokumento kailangan. Ikaw naman na Ontiveros, wag ka nang sumagot through video na para kang vlogger na nagbabasa. Ang gawin mo, sagutin mo ng matino yung usapan, wag yung ganyan. Kasi si kawawa naman dinadaan mo sa... ang problema kasi dito kay Pastor Kibuloy, ang nangyayari, trial by publicity. Trial publicity, kawawa yung mama eh. Ito si Ontiveros, magaling ito sa propaganda eh. Magaling ito sa video-video. Vlogger ito eh. Di ba yung kapatid nito nasa CNN dati? Kaya alam nito yung style ng mga media-media eh. Kaya pansinin nyo yung mga video-video niya. Meron talaga siyang... Hindi, ito alam mo paano mo malalaman ng isang senador magaling sa media? Meron silang tinatawag na... Nakalimutan ko na ako ng tawag doon eh. May in-explain sa akin eh. Meron silang binibitawang words na parang media... Pang-media talaga. Okay? Mahilig siyang gumamit ng ganun eh. Na alam mong yun ang ikakatch ng media. Mahilig siyang gumawa ng ganyan. Kasi nga alam niya yung takbuhin ng media eh. Meron pa isang senador na ganyan eh. Yung magaling magbitaw ng pang-media. Kasi nga, media rin eh. Media noche. Totoo. Hindi jargons. Ano tawag doon eh? Parang media. Nakalimutan ko na eh. Sinabi sa akin ng isang media man to eh. Alam mo, itong mga politiko, pansinin mo, meron silang, hindi clickbait, meron silang ginagamit na na pang media talaga. Tapos, aalis lang sila bigla. Anong aalis lang bigla? Yung uupo sa hearing, magsasalita na pang media, tapos, pagka sabi niya yon, basta mabanggit niya yon, pipick upin na matik ng media yon, tas tatayo na. May ganun daw. Yung ginagamit na pang media na yon, dapat lang yun, maikli. Ayun, sound bites, ang galing mo. Rankin de la Cruz, palakpakan si Rankin. Yan yung tama. Rankin de la Cruz, siguro taga-media ito. Sound bites. Kailangan magaling ka daw sa sound bites para pick upin ng media. Tapos, yun ang ibabalita. Si Ontiveros magaling mo sa sound bites. Magaling mo siya. Alam niya. Kasi nga, media yung kapatid eh. Kaya, ganun eh. Kaya yung style niya, style pang media talaga. So yun na ho mga ka-action, mga kagamping no, napakinggan na po natin. Banat bay, yan lang ba ang argue mo? Yan lang ba ang kaya mo? Tamimi ka ngayon kay Senadora Rizal. Yun lang ba ang makomment mo? Magaling na vlogger? Okay. So, eto na nga ho. Alam ho natin na sa round 1, panalo si Senadora Risa Hontiveros sa Supreme Court. Okay. So, ito naman ang aabangan nating round 2 sa paghain ng petisyon ng kampo ni Kibuloy sa Supreme Court. No? So, hindi naman dininay. Pero hindi talaga as in na sinabi ng Supreme Court na binigyan sila ng TRO. Kaya nga ho, hinihintay ang sagot ni Senadora Risa Hontiveros. Binibigyan po siya ng 10 araw. Okay? So, pero alam naman ho natin na magaling ang abogado na nakuha ni Senadora Risa Hontiveros, si Carpio. Okay? So, alam mo ba, Natbay, yung sinasabi mong may mga words na pananalita ito si Senadora Risa Hontiveros. Bago po siya naging senador noong 2016, since 2016 po ang pag-start ni Senadora Risa Hontiveros na maging isang senador ng Pilipinas. So, bago pa siya maging senador, ang pagkakalam ko, siya ay isang journalist. At tama ka po, yung kapatid niya ay nagatrabaho sa CNN. Yung si Pia Hontiveros, magkapatid po yan, di ba? Journalist po yan si Senadora Risa Hontiveros. At ang pagkakaalam ko, naging cum laude pa yan ng Ateneo. Di ba? Kaya magaling ho talaga. Ikaw ba naman cum laude ng Ateneo? So, ikaw ba naman ba na po? Kaya yung mga debunk mo na yan or mga pagsagot mo na wala sa ulong, hindi ho talaga uubra yan kay Senadora Risa Hontiveros. Di ba?
Si Rocky nga, niyaya niya nga ng debate yan doon sa programa niya sa SMNI. Pero hindi ho yan pagbibigyan ni Senadora kasi siya lang ba pag-aaksaya ng panahon? Doon sa Senado, o di ba? Urong din ang yagburs niya at siya na mismo may sabi na hindi siya pupunta sa Senado. Di ba? Kasi kung totoong kaya niya si Senadora Risa Hontiveros, siya kaya total, abogado naman si Roque at journalist naman ito si Senadora Risa Hontiveros. Tingnan natin ang mga magagaling nilang isipan o talino o kaalaman, no? Kaya kung ako sa iyo, Banat Bay, kung ikaw ay nasasaktan sa nangyayari sa iyong iniidolo na si Pastor Apollo Kibuloy, wala ho tayong magagawa. Batas na po ang bahala sa kanya, no? Kasi ang batas naman, alam naman ho natin na pinag-aaralan talaga kung dapat po ba talaga siya na ipano. Pero totally, panalo na ho kami sa first round. Ang second round na lang ang hinihintay namin. Kung ano ang maging kaabang-abang na mga eksena, kaabang-abang na mga balita. Kaya, Banat Bay, bago ho nyo yurakan muna ang pagkatao kasi may parang nagpapyaw pa, ha? Ang pagkatao ni Senadora Risa Hontiveros, no? Si Senadora Risa Hontiveros, titingnan mo yan sa personal. Ano yan? May hitsura talaga yan. Cute lang yan. Cute lang yan kasi nakita ko personal yan sa mga rally. Pero may dating si Senadora, no? Pero bago ho tayo mamimpas, no? Siguro, manalamin din muna tayo, di ba? At siguro, ang pangit siguro tingnan kasi Banat Bay na ikaw ay lalaki, pati ba naman yung appearance ng tao, pinapakialaman mo pa. Dapat, kung ikaw ay tunay na vlogger, content creator ng politiko, dapat lang, bilang isang lalaki, for delikadesa, dapat huwag mo na po pakialaman yung appearance ng tao. Doon ho kayo sa issue mag-debunk. Mag-debunk ho kayo, mag-debunk, no? Pero kung sa mga appearance ang pag-uusapan, wala yun. Nakakababa ng pagkatao yung Banat Bay, no? So yun lang ho, mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, of Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.